here now. No more endless wars. Why are we attacking countries in the Middle East? And we are a nation that has been at war long enough. It is time for peace. We all are against war. We don't want Trump or Israel bomb Iran, destroy our infrastructure, destroy everything. That's why I'm here. Everything is getting worse. The fact that we're drawn into an illegal war while the cost of living is just skyrocketing, it just seems like a slap in the face of the American people. Daan-daang libo sa Amerika ang nagprotesta kontra giyera. Mula New York hanggang Washington DC at California, dinig ang kanilang pagkondena. Malayo man daw sa gulo, ramdam din nila ang epekto nito sa ekonomiya. Dito sa atin, malaki na naman ang ipapatong sa singil sa gasolina. Di lang yan, muli na namang sumadsad ang stock market at ang halaga ng piso. Dagdag kalbaryo ngayong Holy Week sa ating mga Pilipino. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Panibagong jumbo oil price hike kasado na bukas. Mga kaso ng gas and run laganap. Exclusive mga pekeng motorcycle taxi rider na bisto. Ilang TNVS driver naman kolorum umano. Oil export hub ng Iran posibleng i-take over ni US President Donald Trump. Libo-libo sa Amerika kinondena ang giyera. All-time low na naman, piso, lalo pang humina kontra dolyar. Laking ginhawa, Cavitex C5 Link, binuksan na ni PBBM. Toll, libre sa buong buwan ng Abril. Na parang COVID era, Malacanang pabor sa work-from-home setup sa mga pribadong kumpanya. Kickback pa more, Adrian Bersamin at Try-Give Olivar inireklamo sa Office of the Ombudsman. At Just King's Things. Arirang album ng BTS nag-debut sa number 1 sa Billboard 200. Isa na namang jumbo oil price hike ang sasalubong sa ating mga motorista bukas. Ang detalye sa agenda report ni Leanne Bustillos ng Abante, live nag-uulat mula sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Leanne, ano na ang iyong update sa presyo ng produktong petrolyo? Corina, tama ka. Muli nga magtataas ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas, March 31, ayon sa ilang oil retailers. Sa abisong inalabas ng Petrogas at Unioil, tataas ng 12 pesos and 50 centavos kada litro ang diesel. 2 pesos and 50 centavos naman ang dagdag sa kanilang gasolina. Ang Sea Oil may dagdag din na 12 pesos and 50 centavos sa diesel at 2 pesos sa kerosene, habang walang pagbabago sa presyo ng kanilang gasolina. Samantala sa Shell naman ay may dagdag na 12 pesos and 90 centavos sa diesel, 2 pesos and 90 centavos kada litro sa gasolina at 2 pesos and 40 centavos sa kerosene. Ito na ang ika-4 na sunod-sunod na linggo ng jumbo oil price hikes na dala ng gera sa Iran. Sa pandaigdigang merkado ay pumalo na sa mahigit $116 kada bariles ang Brent crude kasabay ng paglalim ng krisis sa gitnang silangan. Bagamat wala pang formal na anunsyo mula sa ibang oil players, inaasahan ang pagtaas ng presyo ng diesel na maaaring umabot sa higit 11 hanggang 12 pesos kada litro, habang posibleng bahagyang tumaas o manatili naman ang presyo ng gasolina. Babala ng ilang oil industry sources, maaaring umabot sa higit 140 pesos kada litro ang presyo ng diesel sa mga susunod na linggo. Bilang tugon, patuloy ang pagpapatupad ng pamahalaan
paglalaan ng fuel subsidy para sa mga PUV drivers. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, mahigit 250,000 drivers na ang nakatatanggap ng cash assistance habang nasa 170,000 pa ang kasalukuyang bine-verify para sa special payouts matapos ang Holy Week. Patuloy din ang pamahalaan sa pakikipag-ugnayan sa mga kumpanya para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon sa Department of Trade and Industry, mananatiling walang pagtaas ng presyo ang mahigit 200 pangunahing bilihin hanggang April 16. Sa mga LGU naman, unti-unti na rin pinapatupad ang mga hakbang tulad ng libreng sakay ng mga PUJ sa Maynila kung saan mahigit 60,000 na pasahero na ang nakikinabang dito as of 2:30 p.m. Tiniyak naman ni Pangulong Bongbong Marcos na sapat pa ang supply ng langis ng bansa hanggang katapusan ng Hunyo sa kabila ng pangamba sa pandaigdig ng supply. Corina, narito ako ngayon sa Petron sa Commonwealth Avenue kung saan makikita sa aking likuran na unti-unti na ang pagdagsa ng mga motorista upang magpakarga ng gasolina at diesel. Ayon sa ilang drivers na nakausap natin, habang wala pa raw formal na anunsyo mula sa ilang oil retailers, uunahan na raw nila upang makatipid. Dito sa Petron, sa Mapilcoa, ang presyo ng mga gasolina rito ay regular diesel, 115 pesos and 40 centavos. Premium diesel naman na 118 pesos and 40 centavos, unleaded gas na 87 pesos and 50 centavos, habang ang premium gas naman dito ay nasa 89 pesos and 50 centavos. Balik sa iyo, Corina. Maraming salamat, Lean Bustillos ng Abante, nag-uulat ng live mula sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Nabawasan na ang mga gasolinahan na nagsara dahil sa kakulangan ng supply, pero tila dumarami naman ang mga kaso ng mga motoristang tumatakas matapos magpakarga. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Todo bantay ngayon ang PNP sa mga krimen na may kinalaman sa krisis sa langis. Ilang kaso na kasi ng gas and run ang naiulat, kung saan tinutugis na ng pulis sa mga sospek. Arestado naman sa entrapment operation ng isang individual sa Albay matapos mahuling iligal na nagbebenta ng gasolina. Kabilang sa nakumpiska ang isang fuel tanker truck, mga storage container, 1,200 liters of gasoline at ang marked money na ginamit sa operasyon. Sa kabuuan, aabot daw ang halaga ng mga nasamsam na kagamitan sa 2 milyong piso ayon sa PNP. Ang madalas na modus daw ng illegal fuel traders, bibili ng bulto-bultong gasolina bago magtaas presyo, saka ibebenta sa oras na magkaroon ng panibagong jumbo oil price hike. Ang sinasabi nga po natin ng mga nakaraan, dahil po may mga kababayan tayo na tumatangkilik na bumili na kahit mas mataas ng konti dun sa mismong retail stations o gas stations, ito po ay kinakagat ng ating mga kababayan. Sapagkat sa computations po nila kapag sila ay pupunta pa sa retail stations, sila din ay maggagasolina rin po o gagastos pa ng halos parehas din. Kaya bumibili sila sa mga individual na katulad po ng nahuli. Sa kasalukuyan, nasa 7 kaso na raw ang naisampa ng PNP laban sa mga individual na lumalabag at nananamantala sa krisis sa langis. 4 dito ang kinasuhan dahil sa hoarding, 2 dahil sa profiteering o overpricing at 1 naman sa trademark infringement. Samantala, bahagyang bumaba sa 365 ang bilang ng mga nagsarang gasolinahan sa buong bansa mula sa 369 kahapon base sa pinakahuling pagtatala ng PNP. Pangunahing dahilan sa pagsasara ay ang kawalan ng delivery ng mga produktong petrolyo. Mula sa March 29 data, nadagdagan ng 12 ang nagsarang gas stations, pero may 8 na muling nagbukas matapos makapag-restock. Sa datos ng PNP, pinakamaraming saradong gas station sa Cordillera Administrative Region. Sumunod dito ang Cagayan Valley, Central Luzon, Ilocos Region at Northern Mindanao. Central Visayas naman ang may pinakamababang bilang ng saradong gas stations, kung saan 1 lang ang naitala. Sinundan naman ng Metro Manila na may 4 closed establishments. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Wala sa DSWD ang pagkukulang kung bakit may mga TNVS driver na hindi nabibigyan ng ayuda. Nadiskubre kasi ng Billionaire News Channel na ang ilan sa kanila mga fake rider pala. Ang iba, pinagtatakpan pa umano ng kanilang kumpanya. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Habang binabagtas ng Billionaire News Channel ang mga bus terminal sa EDSA Cubao, nakita namin ang mga paserong ito na kinakausap ng mga rider. Kung titingnan, nakasuot sila ng uniforme ng isang MC taxi company. Pero napag-alaman namin na illegal pala sila. Mga nangungontrata pala at nagpipresyo ng mas mahal kumpara sa legit MC taxis.
Sinasalubong nila ang mga pasaherong bumababa sa mga bus, umaasang may kakagat sa alok nila. Alam niyo yun, sir, na bawal. Pero ba tayo pa rin natin ginagawa, sir? Wala pa professional, sir, eh. May lisensya naman daw sila, pero inamin nila na ang uniforme na suot nila ay nabili lang nila online. Paliwanag nila sa atin, mas mababa ang kita kasi kapag legit rider dahil may kaltas pa ang kumpanya sa magiging kita nila. Ayon naman sa LTFRB, bukod sa illegal, delikado rin ito para sa mga pasahero dahil wala silang makuha ang insurance sakaling magkaroon ng aksidente. Pero bukod dito, natuklasan din ng LTFRB na may anomalya rin palang ginagawa ang mismong MC taxis at TNVS companies. May mga rider at driver daw ang legal na nakarehistro sa mga kumpanya, pero hindi sa ahensya. Ayon sa LTFRB, mahigit 29,000 MC taxi riders ang hindi rehistrado at itinago mismo ng kanilang kumpanya. Ayon sa DSWD, ito ang dahilan kaya maraming rider ang wala sa master lease ng mga makakakuha ng 5,000 pesos na ayuda. Tinago sila sa amin ng DET mga kumpanyang platform nila. Their very own platforms hid them from us for very obvious reasons. Lumagpas sila doon sa quota na allowed sa kanila, binigyan sila ng tempo permits, tapos the platforms pretended na wala sila. At ang pinakamasakit nun, inakala ng mga platforms na hindi lulutang to. Right now, na kumbaga, they're exposed. Halimbawa sa MC taxi companies, mahigit 52,000 riders lang ang kota na paghahati-hatian ng Move It, Joyride at Angkas. Pero lagpas na sa bilang na ito ang mga bumabiyahe sa kalsada. Ayon sa LTFRB, itinago lang ng kanilang kumpanya ang mga pangalan. Well, pag-uusapan po natin yan kasi sa dami po nito, ayaw naman po natin na dumagdag pa sa problema ng ating mga riders. Tinutulungan nga po ng gobyerno sa alinsunod sa utos ng Pangulo. So, yun po, titignan po natin kung paano natin malilegalize, matutulungan po itong mga drivers po na ito. Ayon sa DSWD, umabot na sa mahigit 1.28 billion pesos ang halaga ng mga ayudang na ipamahagi nila sa mahigit 260,000 na mga tsuper at riders. Nangako naman sila na susunod na linggo ay sisimulan na rin nila ang pamimigay ng ayuda sa mga probinsya. Para sa agenda ay Saya Mirafuentes. Abante! Dagsa ang mga pasahero sa NAIA pero bukod sa Holy Week exodus, nagdatingan din ang Pilipino na umuwi ng bansa dahil sa krisis sa Middle East. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. live mula sa NAIA Terminal 3. Hannah, ilang mga Pilipino ang dumating at saan sila galing? Hannah? Okay, babalikan na lang natin si Hannah maya-maya lamang para alamin ang sitwasyon dyan po sa NAIA Terminal 3. Just in time para sa Holy Week Exodus, binuksan na ang Cavitex C5 link para sa mga motorista ayon kay PBBM. Bukod sa mas mapapaiksi nito ang biyahe, toll-free din ito buong Abril. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Bukas na ang Segment 3B ng Manila-Cavite Expressway o Cavitex na magpapagaan sa pasanin ng mga motorista dahil 15 minutes na lang mula sa dating 1 hour and 30 minutes travel ang Taguig to Parañaque. Inaasahang nasa 36,000 na mga motorista ang araw-araw na makikinabang dito. Sa inspeksyon ni PBBM, malaking bagay daw ang idudulot ng Cavitex link na ito dahil sa malaking pasanin ng mga motorista ngayong patuloy pa rin ang pagsirit ng presyo ng petrolyo. Libre rin ang toll sa buong buwan ng Abril. Kaya ito ay kasama sa ating utos na nanggaling sa uplift na ating ginagawa na buksan lahat ng mga daan upang maging mas maginhawa ang pagbiyahe ng ating mga traveling public. Ito ay suporta bilang suporta doon sa ating ginagawa ng mga programa na lumalabas doon sa aming diskusyon sa uplift para matulungan nga ang transport. Ito specifically sa transport ang pinag-uusapan.
Sa kabuuan, nasa 7.7 kilometers ang Cavitex C5 Connector Road na konektado sa Ninoy Aquino International Airport via key interchanges sa R1 Expressway, Sucat Road at Carlos P. Garcia Avenue sa C5. Decongestion ng major arterial roads din ang Cavite at Southern Metro Manila ang layunin ng expressway na ito, lalo na sa panahon ng Semana Santa. Bukod sa Taguig at Parañaque, kasama sa mga syudad na projected na lumuwag sa opening ng Cavitex 3B ang Makati, Pasay, Las Piñas, Bacoor at Kawit Cavite. Kailangan magbukas tayo ng mga bagong kalye para makat yung travel time, menos biyahe, menos konsumo, menos gastos. So, ito napakalaking bagay nitong bubuksan natin ngayon na magko-connect ng Parañaque sa Taguig. So, ang laking bagay nito hindi lang sa travel time, kundi sa konsumo ng gasolina at ng diesel. Noong nakaraang taon pa raw dapat bubuksan itong parte ng expressway. Pero dahil sa mga problema sa right-of-way, ngayon lang nabuksan sa ilalim daw ng pamamahala ni Secretary Vince Dizon sa DPWH. Toll-free ang buong segment na ito ng Cavitex buong Abril. Ayon sa Pangulo, isa ito sa mga napag-usapan ng Uplift Committee o ang komite na abala sa usapin ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Makakamenos daw kasi sa gas ang mga motorista, kaya marami pang connector road ang bubuksan sa mga susunod na linggo. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Balikan natin ang report ni Hannah T. kung saan dagsana daw yung mga pasahero dyan sa NAIA Terminal 3 at ilan sa mga kababayan natin ay dumating daw mula sa Middle East. Sana ilan ang mga Pilipino na dumating dyan sa Terminal 3. Pinky, nasa humigit kumulang na 100 Filipinos ang pumunta o nakabalik dito sa Pilipinas sa gitna yan ng sigalot sa Middle East at agaran silang sinalubong ng OWA Department of Migrant Workers at mula sila sa Kuwait kanina. Tila nabunutan ng tinik sa dibdib si alias Angela matapos makabalik ng Pilipinas mula Kuwait. Kasama niya ang kanyang anak at bahagi sila ng about 100 Filipinos na na-repatriate ngayong araw ayon sa OWA. Sudan po pasabog ko doon, nakabahan, baka hindi ko makakatulog po. Kasi po araw-araw po ganun po ng isang gabi-gabi po ganun po. Madalas daw nilang marinig ang mga pagsabog sa Mabula sa Kuwait. Kaya nitong March 20, dumulog na sila sa embahada para humingi ng tulong. Kaya kami, nag-usap ko na mo para kami marinig kasi kami na anak. Agara naman daw silang inassist ng mga otoridad doon. Alang nagpaiwan daw ang kanyang asawang mekaniko dahil aminado silang mahirap ang buhay dito sa Pilipinas. Kasama si alias Angela sa inassist ng DMW at OWA ngayong araw. Nagpamahagi sila ng pagkain, transport assistance at temporary accommodation para sa mga Pilipino naghihintay pa ng flight pauwi sa kani-kanilang probinsya. Sabi ng kawani ng OWA sa amin, nasa humigit kumulang 10,000 pesos ang financial assistance na ipinrovide nila habang 10,000 rin ang galing umano sa DMW. Mula nang magsimula ang sigalot sa Middle East, umaabot na sa higit 3,200 Filipinos ang natulungang makauwi mula sa gitnang silangan, ayon sa paunang tala ng DMW. Dinagsa naman ng mga biyahero ang NAIA Terminal 3 ngayong Holy Week rush. Sa kabila na nakaambang na taas presyo sa airfares dahil sa oil crisis, aminado si Lovely na apektado raw dito ang mga katulad niyang minimum wage earner. Lalo na po lang yung mga minimum wages lang po, pero gusto din po namang magbakasyon, makapag-enjoy. So para sa amin po, gusto din naman po naming maging masaya naman po sa kahit once a year lang po. Pauwi siya ng Davao ngayong araw matapos ang about 1 week of vacation with friends sa Baguio. Anya, naway maagapan ng posibleng taas presyo ng mga bilihin bukod pa sa fuel price hike. Katulad ng ibang bansa, halos subsidize na lang po yung mga product nila para naman po mas lower yung presyo sa mga kababayan po. Para naman kay Mommy Virginia, sakali raw masuspinde ang flights sa gitna ng oil crisis, kailangan munang mag-go with the flow sa ngayon. Kung kinakailangan talaga, wala naman tayong magagawa doon kundi magtipid, gawin yung nararapat.
dahil nga alam natin na mahirap ang buhay. Gaya ni Lovely, pa-Davao rin si Nanay Virginia kasama ang kanyang mga apo na first time daw sasakay ng eroplano. Nasa heightened alert na ngayon ang mga airport na ino-operate ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Inaasahan kasi nila ang lagpas kalahating milyong pasahero o 550,000 na dadagsa sa mga paliparan nito ngayong Holy Week. Nasa 7 to 10% growth yan ng passenger traffic kumpara sa 505K na naitala nitong nakaraang taon. Pinky, sa bahagi naman ng UNAIA Infrastructure Corporation, inaasahan nila ang pagdagsa ng humigit kumulang 1.35 million passengers sa lahat ng terminal ng NAIA hanggang April 5 at mas mataas yan kumpara dun sa tala ng pamunuan ng NAIA last year na nasa 1.32 million at ang pinakamarami nga rito ay sa NAIA Terminal 3 na nasa higit kumulang 700,000 na katao. Pinky. Hana, bukod sa pagtaas ng bilang ng mga pasahero, ano pa yung mga bago dyan sa NAIA ngayon? Pinky, mababago ang terminal assignments ng ilang airlines sa NAIA simula sa katapusan nga ng Marso at dahil dyan pinapayuhan natin yung mga biyahero na i-check muna yung kanilang mga terminal assignment bago pumunta rito sa airport para maiwasan yung hassle sa biyahe. At simula March 29, lumipat mula Terminal 1 papuntang Terminal 3 ang mga sumusunod na airlines. Yan yung Air China, China Eastern, Vietnam Airlines, Royal Brunei at Shenzhen Airlines. At mula naman Terminal 3 papuntang Terminal 1, lilipat ang Philippine Air Asia na international flights lang at Air Asia Berhad. Hiwalay naman ang Japan Airlines na lilipat din mula Terminal 1 papuntang Terminal 3 simula April 1. At sabi ng NNIC, layon daw nitong maayos yung galaw ng mga pasahero at mas ma-optimize daw yung capacity ng mga terminal. Yan ang latest dito sa NAIA Terminal 3. Balik sa'yo, Pinky. Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat ng live mula sa NAIA Terminal 3. At kasabay ng pagsirit ng presyo ng langis, ang pangamba na magmamahal din ang mga pangunahing bilihin. Kaugnay niyan ay makakausap natin ngayon DTI Secretary Cristina Roque. Magandang gabi po sa inyo, Secretary Roque. Magandang gabi, Corina. Thank you for having me. So ano po ang nakikita ninyong role o iniatang na po sa inyong papel ng inyong ahensya under the state of national energy emergency? Yes, actually, ang pinaka-role namin is to really strictly enforce and monitor that we make sure that the prices of basic necessities and prime commodities that the DTI controls is followed strictly by the groceries and supermarkets. So, nagmo-monitor po kami dito on a daily basis. I see. The last time we spoke, ang sabi po ninyo, meron na pong mga nagsigurado sa ating lahat, sa publiko at sa gobyerno na in 6 months ay hindi po sila magtataas ng presyo. Hindi po ba? Ganun pa rin po ba? Hindi po. What I said was there will be no price increase for basic necessities and prime commodities up to April 16. Oh, only up to April 16. Up to April 16. And then from there, actually every week nag-uusap po kami. So from our talks next week will determine what will be the next moves of the manufacturers. But So, for now, we assure the public that there will be no price increase for basic necessities and prime commodities up to April 16. Yung iba po said up to the end of April, no? But for now, for everything, every product in the basic necessities and prime commodity list that DTI monitors, there will be no price increase up to April 16. So, paano po mamomonitor lahat yan? Pwede po bang magsumbong or may hotline po ba ang DTI para kung may nananamantala? Yes, they can call 1-384 or they can email us at reporttosec@dti.gov.ph and definitely we will act on it. We have DTI offices in 18 regions, from Region 1 to Region 18, and we have a department that is really
yun lang po ang ginagawa ng departamento na yon, is to check every day and to monitor and to enforce and to make sure that the prices set by the DTI for these basic necessities and prime commodities are followed strictly. Actually, Corina, there's a list of all these products. They can get it from the DTI website. They can also get it from the social media of DTI. And nakapaskil din po ito sa supermarkets and grocery. So our consumers have a guide kung magkano talaga yung presyo nitong basic necessities and prime commodities na nasa list po ng DTI. Yung mga sakop po na produkto na hindi po dapat tumaas ang presyo hanggang at least April 16, ano po? Yes, opo, tama po yun, Corina. So pag sinabi nating basic commodities and necessities, bigas, ano po ang mga halimbawa? Actually, hindi kasama yung bigas, no? That's the corned beef, the meatloaf, the kape, their dairy products. There's also cup noodles. Meron din tong detergent, laundry soap. Meron din condiments. Meron din, of course, milk, sardinas. Actually, 205 SKUs po ito. So it's best for them. And there's bottled water. Then there's also Pinoy Pandesal, Pinoy Tasty, coffee, so soy sauce, toilet soap. Madami po ito. So this is a list of 205 SKUs. So it's best for them to know kung magkano talaga yung prices na sinet ng DTI para they are aware kung magkano po ang mga presyong ito. So puwera po ang bigas? Hindi po kasama ang bigas. We will defer to DA regarding the prices of rice. Okay, ano po ang naghihintay na parusa sa mga lalabag? Yes, of course. Depende po sa offense, no? But may parusa talaga para sa kanila. We also have a department in DTI that actually na dito sila paparusahan or dito ipapataw sa kanila yung parusa na dapat for the offense that they committed, for not following the prices set by the DTI for the basic necessities and prime commodities. So kung kayo po ang magpapayo, huling tanong na lamang po, kayo po ba ay magsasabi halimbawa sa ordinaryong tao na kailangan bumili na ng bumili ngayon? Actually, they should not panic. They should not hoard because we have enough food for the people. In fact, DA has also told the public that we have enough supply of food. So there is no need to panic and no need to hoard. Actually, last week, pumunta rin kami sa isang manufacturing plant, yung Century, and pinakita doon. And sila mismo nagsabi, they have enough supply. Ayun, yun nga lang, pagkatapos ng April 16, mas mahal na. We will be constantly talking to the manufacturers. So from then, we will inform the public kung ano yung naging usapan namin. But for now, there's no price increase for basic necessities and prime commodities. Yun lang yung nasa listahan ng DTI because we have to be aware, there's so many products also being sold in the market. Pero merong 205 SKUs po na ang presyo ay kinokontrol po ng DTI. Maraming salamat sa inyong oras, DTI Secretary Cristina Roque. Thank you, Corina. Samantala, pabor ang Malacanang sa work-from-home setup bilang isa sa mga solusyon sa krisis sa langis. Ayon sa palasyo, makakatulong ito sa konsumo ng gasolina na patuloy na sumisirit ang presyo dahil sa giyera sa Iran. Pero nasa private companies na raw ang pinal na desisyon kung ipatutupad ba ang work-from-home arrangements para sa kanilang mga empleyado. Tinatarget umano ni US President Donald Trump ang langis ng Iran. May babala naman ang Tehran sakaling magpadala na ng ground troops ang Estados Unidos. Ang detalye sa agenda report ni Laika Cuevas. I would only say that we're doing extremely well in that negotiation.
but you never know with Iran because we negotiate with them and then we always have to blow them up. Patuloy man ang negosasyon sa Iran, hindi isinasantabi ni US President Donald Trump ang pag-takeover sa langis ng Tehran. Tulad yan ang plano ni Trump na kontrolin ang langis ng Venezuela matapos dakpin ng Amerika si Nicolas Maduro noong Enero. Kayang-kaya raw ng Estados Unidos na sakupin ang Kharg Island, ang vital oil export hub ng Iran. I think we'll make a deal with them, pretty sure. Whether it's possible, we won't. But we've had regime change, if you look already, because the one regime was decimated, destroyed, they're all dead. The next regime is mostly dead. And the third regime, we're dealing with different people than anybody's dealt with before. It's a whole different group of people. Bukod dyan, pinaplano na raw ng Pentagon ang weeks of ground operation sa Iran, ayon sa ulat ng Washington Post. Sagot ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Tehran, subukan nyo lang at mapapahiya kayo. Habang patuloy ang sigalot sa Middle East, libu-libong nagmarsya sa New York para kundinahin ang opensiba ng Amerika at Israel sa Iran. Ceasefire now. No more endless wars. Why are we attacking countries in the Middle East? And we are a nation that has been at war long enough. It is time for peace. Napuno rin ng anti-war demonstrators ang streets of LA. We all are against war. We don't want Trump or Israel bomb Iran, destroy our infrastructure, destroy everything. That's why I'm here. Umabot rin ang protesta sa Washington, D.C. Everything is getting worse. The fact that we're drawn into an illegal war while the cost of living is just skyrocketing, it just seems like a slap in the face of the American people. Nasa isang buwan ang giyera na yumanig sa ekonomiya ng buong mundo. Wala pa rin katiyakan kung kailan ito matatapos. Para sa Agenda, Laika Cuevas, Billionaire News Channel. Bilang gera sa Iran ang kinundena ng mga rallyista sa Amerika. Damay din ang immigration policy ni US President Trump. Yan ang Agenda Report ni US correspondent Don Tagala mula New York. Malaking protesta laban kay President Donald Trump sa New York City. Ayon sa organizers, nasa 350,000 ang nagmarcha sa 5 boroughs ng NYC para sa No Kings March 3.0. Parte ito ng malaking kilos protesta na may 3,300 events sa 50 states ng Amerika na may estimated na 8 million attendees. Ang sigaw ng protesters, no kings, no wars, no ICE at immigrants are welcome here sa Big Apple. This is what New Yorkers look like! This is what community looks like! We are faced with someone who is in office who thinks that they are a king, who disavows and does not obey the laws of the land, who's now starting wars that nobody wants, who's kicking out immigrants. I'm very frustrated, and we all are. Hundreds of thousands of us are here today to say no kings. Para sa ibang protesters, ang malaking turnout ng ikatlong No Kings March ay nagbibigay sa kanila ng pag-asa na maaaring may pagbabagong darating sa US midterm elections sa Nobyembre. I wanted to send a message to not only the White House but to the members of Congress, particularly the Republicans who are afraid to stand up to this president, that there are hundreds, if not, let's be honest, there are millions of Americans who actively vote and who will vote the Republican Party out of power, whether it be at the local or national level. Umaasa naman ang Pilipinang ito na pati supporters ni President Trump ay napapagod at umaalma na ngayong nararamdaman na nila ang resulta ng bad policies at missteps ng kanilang binotong Pangulo. I'm hopeful because I think a lot of American Republicans now are switching their opinion about Trump because they can feel the problem now. You know, the stock market drops, the basic necessity, the groceries are so expensive now. It's almost like double when you know, here in the city. It's crazy. So, and so much chaos. Ayon naman sa New York City Police Department, walang naitalang protest-related violence o aresto sa kabuuan ng No Kings March New York City. At ang pinakamalaking mensahe ng protesters sa No Kings March, ang kapangyarihan ng Amerika ay nasa tao at hindi dapat hawak ng isang leader lang. Para sa Agenda, Don Tagala, Billionaire News Channel, New York. Tinawag na atrocious ni Pope Leo ang karahasan sa Iran sa Angelus Prayer sa Vatican.
muling nanawagan ang Santo Papa ng ceasefire para matigil na ang gulo sa gitnang silangan. Pinagdasal din niya ang mga apektado ng gyera. All'inizio della settimana santa. At the beginning of Holy Week, we feel more than ever united in prayer with the Christians of the Middle East, who are suffering the consequences of an atrocious conflict and, in many cases, are unable to fully take part in the rites of these holy days. As the Church contemplates the mystery of the Lord's Passion, we cannot forget those who today share in his suffering in a very real way. Naghahanda na raw ang Pakistan na mag-host ng peace talks sa pagitan ng Iran at Amerika. Inanunsyo yan ng Islamabad matapos ang pagpupulong ng top diplomats sa gitnang silangan. Suportado raw ng Egypt, Saudi Arabia, Turkey, China at United Nations ang inisyatibo. Pero aminado ang ilang opisyal na malaking hamon ang kawalan ng tiwala sa pagitan ng nagbabangga ang mga bansa. The foreign ministers expressed concerns that the ongoing conflict is extremely unfortunate for its devastating impact on lives and livelihood across the wider region. We agreed that this war is not in favor of anyone and would only lead to death and destruction. Mga komite sa Kamara pinagsasanib puwersa ni Speaker Bogie D para tugunan ang krisis sa Middle East. At Nestle kinumpirma ang massive KitKat heist sa Europa. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna ngayong Lunes sa EDSA Guadalupe, green and go sa magkabilang lane. Umarangkada na ang Holy Week Exodus, pero ngayong taon apektado ng krisis sa langis ang mga biyahero. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor live mula sa NLEX. Pierre, ano ang iyong update? Corina, maraming mga biyahero ang kahit may sasakyan o may kotse ay iniwan nila at mas nabuti pa nilang mag-bus dahil sa sobrang mahal ng gasolina ngayon. Sabi nila, ang matitipid nila ay pwede pa daw magastos para ma-enjoy nila ang bakasyon. Hindi na nagdala ng kotse pauwi ng Pampanga kasama ng pamilya ang nurse na si Marivic Limson na kararating lang mula sa Saudi Arabia. Sabi niya, mas practical na ang mag-commute ngayon. Kaya kahit napakadami niyang bagahe, nag-bus siya. Okay naman po sa akin kasi aircon naman po yung bus when it comes to comfort. Pero although mas comfortable pag private car, pero when it comes to practical, mas okay na po sa akin mag-bus. Mabuti na lang naman dahil hindi pa nagtataas ng pamasahe ang mga bus sa kabila ng jumbo oil price hike. Pero mas madalang ang mga pasahero ngayon kumpara sa nakaraang mga Semana Santa. Sa North Luzon Expressway naman, ipatutupad ng Metro Pacific Tollway Corporation sa NLEX, SCTEX, NLEX Connector, Cavitex, Calax at CCLEX sa Cebu ang kanilang biyaheng arangkada ngayong Semana Santa. Isang motorist assistance program simula pa noong March 27 hanggang April 6. Kasama dito ang roadside assistance stations, medical teams na naka-standby sa select stops, available EV charging stations, free Wi-Fi sa NLEX and SCTEX rest and refuel stations, free basic mechanical services, at free towing sa nearest exits. Meron ding 24-hour customer support hotlines sa 13500. Suspendido rin muna ang mga roadworks, lane closures at maintenance activities para
para masiguro ang smooth traffic flow sa mga expressway. At Corina, sa ngayon ay light to moderate lamang ang ating trapiko dito. We deployed more personnel para po mas maraming makakapag-alala at makatulong sa ating mga motoristas sa kanilang pagbiyahe this Holy Week. Before they travel, dapat nakapagplano sila ng maayos. And in their plans, dapat ma-check nila na nasa tamang kondisyon yung kanilang mga sasakyan. Yes. Ganun din po sana yung mag-drive. Dapat may sapat na pahinga at nasa tamang kondisyon. And for wala pa pong RFID, mas mainam siguro if they get one na at yun po. All they need to do is maintain na meron po silang enough balance para po hindi sila magka-problema sa pagdaan sa ating mga plazas. Dire-diretso, oo. Yung dire-diretso. And pagka nagka-problema po sila, pwede na po silang tumawag sa 135,000. At Corina, dito sa NLEX ay light to moderate lamang ang trapiko, pero sinabi ng mga opisyal na aasahan na sa Miyerkules ng hapon hanggang Huwebes ng hapon ay maaring bumigat pa rin ang traffic. At sa pagbalik naman ng mga tao mula sa bakasyon, aasahan na din na mabibigat ang trapiko simula pa lang Sabado ng hapon hanggang Lunes ng umaga. Corina. Maraming salamat, Pierre Pastor. Nag-uulat live mula sa NLEX. Lunes pa lang pero ilang pasahero na ang piniling umuwi para makaiwas sa Holy Week rush. Yan ang agenda report ni Chill M. Prido ng Abante live mula sa PITX. Chill, kamusta naman ang sitwasyon dyan? Pinky, hindi na nga pinili pang makipagsiksikan sa darating na Holy Wednesday ang ilang pasahero dito sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Kung kaya Lunes Santo pa lang ay bumiyahe na sila pauwi sa kanilang mga probinsya para sa Holy Week break. Ayon sa mga pasaherong sina Zigna Aragon at Cecilia Mariano na biyaheng Nueva Vizcaya at Tarlac, inagahan na raw nila ang pag-uwi ngayon para makaiwas sa hassle. Hindi na raw kasi nila gustong makipagbalyahan pa sa Miyerkules Santo kung saan inaasahan ng dagsa ng mga commuter na uuwi sa kanilang mga probinsya dahil huling araw rin ng pasok sa mga pribadong kumpanya. Kasi ma'am, para hindi, yung sa siksikan, makaiwas kami ma'am sa siksikan. Kaya inagahan namin. Pati yung ano din, yung araw ng pagbiyahe, parang ano din, yung linggo, parang walang maswel sa biyahe. Parang kukunti pa lang ang tao. Bakit po? Kasi pag malapit na mag-ano, mahirap na sumakay. Oo. Kaya kailangan maaga. Surprise random drug test sa terminal. Kabilang sa mga sumalang ay mga bus driver at konduktora. Nais kasing matiyak ng mga otoridad ang maayos at ligtas na biyahe para sa mga commuter. Para iwas po sa aksidente or iwas sa mga hindi magandang sa pagmamaneho. Hindi na ako mahilig sa kape. Tubig lang akin ho. At saka minsan yung mga tawag niya, Red Bull. Mahalaga po kasi para sa safety rin po ng mga pasahero. Para din sa maayos na pagmamaneho ng mga driver. Kasi pa rin yung normal na pakiramdam kaysa sa may influensya ng droga. Isa pa rin po yung tamang pag-iisip. 80% ay 50% na lamang ang fully booked na biyahe patungong Bicol matapos nga magdagdag ng buhos ang pamunuan ng terminal para umalalay sa dami ng uuwi sa naturang rehiyon. Una nang sinabi ng PITX management na handa sila sa Holy Week Exodus, lalo pat bukod sa Semana Santa ay bakasyon na rin ng mga estudyante. Pinky? Chill, gaano karami ang naitalang pasahero sa PITX at kailan daw inaasahan yung dagsa ng mga pasahero? Pinky, as of 5 p.m. ngayong Holy Monday, umabot na sa 135,949 ang bilang ng pasahero na gumamit ng terminal. Ayon naman kay PITX Corporate Affairs, Colin Salbasa, inaasahan itong dagsa ngayong Holy Wednesday kung saan maraming pasahero
ang mag-uuwian. Pinky? Maraming salamat sa iyo, Chill Emprido ng Abante. Naka-heightened alert na ang buong puwersa ng PNP para sa pagunita sa Holy Week. Ayon sa ahensya, i-deploy nila ang halos 60,000 na pulis at force multipliers para matiyak ang seguridad. Kabilang sa mga lugar na babantayan ang major thoroughfares, transport terminals at mga simbahan. Bukod sa inaasahang dagsa ng mga pasaherong uuwi sa kanilang probinsya, naka-monitor din ng PNP hanggang makabalik sila sa Linggo o Lunes dito sa Metro Manila. Ipinagutos ni House Speaker Bogie D ang joint committee hearings para tugunan ang krisis sa langis. Long-term solution daw ito at pagtiyak na nasa iisang direksyon ang plano ng gobyerno. Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante. Isang buwan na mula nang sumiklab ang giyera sa Iran. Epekto nito ang nakalululang presyo ng langis at ang nagbabadyang pagmahal din ng ilang pangunahing bilihin. Dahil dito, nagutos si House Speaker Bogie D ng joint hearings sa Kamara kahit naka-Lenten break ang Kongreso. Ito ay para mapag-usapan na ang mga dapat at agarang solusyon sa krisis na kinaharap ng bansa. Sa kanyang pahayag, inuutusan ni Speaker D ang House leadership at mga ahensya ng gobyerno na dumalo sa mga pagdinig. Kinakailangan daw ang malinaw na plano na hindi lang para sa ngayon kundi para sa mga susunod na araw at buwan. Git niya, hindi man natin kontrolado ang sitwasyon sa labas ng bansa, kontrolado naman natin ang mga pagtugon sa kasalukuyang hamon. Kabilang sa mga pinapatawag ang mga liderato ng mga komite na posibleng may ambag sa kasalukuyang krisis, kabilang energy, agriculture, labor and employment at transportation. Pabor si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa hiling ng Speaker. We will be more than happy to go there and explain what has transpired and what they can expect that will transpire pa in the coming days. Agarang isasagawa ang mga joint hearings pagkatapos ng Holy Week. Pero para sa Makabayan Bloc, dapat unahin ng Kamara ang panukala nila na buwagin ang Oil Deregulation Law at amyendahan ang Price Act. Para sa agenda, Isaiah Mirafuentes, Abante. Damay-damay na sa pagtaas ng presyo ang fertilizer, mga pagkain, maging ang bayad sa kuryente kapag tumagal pa ang giyera sa Iran. Ayon yan kay former Finance Secretary Gary Teves. Ang detalye sa agenda report ni Robert Tan. Posibleng mas lumala pa kumpara sa COVID-19 pandemic at 2008 global financial crisis ang pagmahal ng langis dahil sa tensyon sa Middle East. Sa Business 360 ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Finance Secretary Margarito Gary Teves na ito'y dahil oil-dependent ang Pilipinas. Ayon kay Teves, 90 to 95% ang ini-import na langis ng bansa. And the second round effects are going to be very unfavorable because power, electricity, food, and fertilizer, among others, will also be increasing. So it's on the supply side, and many of these are beyond our control. And in fact, we can say it's an imported inflation. 25% of our food requirement is imported. Posible rin daw na umabot sa 5 to 7% ang inflation rate at 3 to 4% ang gross domestic product ng Pilipinas kung magtatagal pa ang giyera sa gitnang silangan na mahigit 6 na buwan. Well, it's serious enough, but hopefully not as serious as the contraction that we experienced during the COVID-19 era or period, not approximating yet the global financial crisis. But it could be if the war will not end within 6 months and it lasts more than 1 year, and the after effects will be even longer. No, so we could have a contraction in fact. So things will be very, very difficult for our people and for our economy. Dapat din daw tapyasan na ang excise tax sa diesel dahil ginagamit ito ng ilang sektor gaya ng agrikultura, logistics at transportasyon. Para sa agenda, Robert Tan, Billionaire News Channel. Sa harap ng mga panawagang tapyasan ng excise tax sa langis, inulit ng tax expert na si Mon Abrea ang panawagan sa gobyerno na palitan na ang sistema ng pagkolekta ng buwis. Ito lang anya ang paraan para tumino at tumaas ang tax collection sa bansa. Ang detalye sa agenda report ni Attorney Karen Jimeno. Paigtingin
Alisin ang VAT collection, imbes na tanggalin ito. Yan ang posisyon ni tax expert Mon Abrea. Tumitindi ang panawagan na alisin ang excise tax sa langis, pati na rin ang value-added tax, dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo na dulot ng krisis sa Middle East. Sa At the Forefront ng Billionaire News Channel, kiniit ni Abrea na kailangan ng palitan ang BIR na nababalot umano sa korupsyon. I experienced being harassed by a politician. A docket that I have assessed in billions just disappeared. And right now, they are still in power. So I won't mention anymore. Para makabawi sa tax collection, nanawagan din si Abrea sa gobyerno na i-audit ang unexplained wealth ng mga politiko. I expect the government to take the lead. Well, he can use this to weaponize the tax code against his political enemies. But at that start, I don't care. But as long as they are corrupt, regardless whether they are allies or enemies of the administration, we should collect taxes from them. Tinutulak ni Abrea ang pagbuo ng National Revenue Authority na papalit sa BIR sa pagkolekta ng buwis. Para sa agenda, Attorney Karen Jimeno, Billionaire News Channel. Sumadsad na naman sa lowest level ang piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan sa 60.69 mula sa 60.55 noong Biyernes. Ayon kay Cristina Ulang, Research Head ng First Metro Investment Corporation, ito'y dahil sa tumitinding giyera sa pagitan ng US at Iran. Sumali na rin kasi sa digmaan ng Houthi rebels. Habang pinag-iisipan daw ng Estados Unidos na magpadala na ng ground troops sa Iran. Sa business brief ng Billionaire News Channel, sinabi naman ni Brian Ang, Vice President for Trade and Industry ng PCCI, na posibleng umabot sa 65 ang halaga ng piso kontra dolyar. But right now, at 60 to 61 levels, businessmen, especially importers and manufacturers, are already feeling the pain. So I hope that our Bangko Sentral and our monetary board start studying whether it is worth intervening to try to control the peso-dollar exchange rate. Bukod sa piso, apektado rin ang stock market ng gulo sa gitnang silangan. Bumagsak ito sa 58.69 level, ang pinakamababa mula November 19, 2025. Kasabay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis ang pag-arangkada naman ng EV market. At para sa country's top EV brand na BYD, the future is not electric, it is now. Yan ang agenda report ni Mobility Correspondent G. Baroga. Panic buying is real. Ayon yan sa isang social media post ni BYD Cars Philippines Managing Director Bob Palanca sa gitna pa rin ng jumbo oil price hikes at EV surge sa bansa. Base sa 2025 data, BYD Cars Philippines is the top-selling EV brand in the country, selling over 26,000 units, their quote, strongest performance to date. Mas pinipili na rin daw ang BYD over legacy brands. Sa nangyayari ngayon, patotoo na kaya ito sa sinabi ni Palanca during the BYD Southern Luzon Challenge? Electric is not the future. It is now. EVs are ready. Electrified mobility is now available. The market must embrace it in order for them to experience and feel immediate savings. Sa nasabing challenge, pinakita ng DMI lineup ng BYD ang kanilang tibay, tatag, at tagal. The 3-day trip from Manila to Bicol region covered 687 kilometers with no charging needed. Highlight din ng event ang stopover ng Drive Electric Love Pinas campaign kung saan successful nang bumiyahe ang BYD electric cars mula sa tip of Luzon hanggang Mindanao. Para sa lead adventurer nitong si Will Dasovich, patunay daw ito na hindi na issue ang range anxiety sa pagbiyahe gamit ang EV. One of the things I'm most proud about right now for the Philippines as a Filipino is our infrastructure with EVs and this EV spine that they created from Pagudpud hanggang the south of Mindanao. Habang nasa trip,
some BYD cars cruised alongside us. The company says there are now over 30,000 BYDs on Philippine roads at ayon sa kanila, going electric is like having an ex. Wala nang balikan pa. Para sa Agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel, Sorsogon. Kinumpirma ng Nestle na tone-toneladang KitKat chocolate bars ang ninakaw sa Europa noong isang linggo. Pinaniniwala ang na-hijack ang truck na dala ang 12 tons ng special Formula 1 edition ng KitKat mula Central Italy na patungo sana ng Poland. Wala naman daw safety concerns at hindi raw apektado ang supply ng tsokolate. Ayon din sa Nestle, traceable ng unique batch code ang mga nawawalang KitKat. Star-studded ang crowd sa two-night show ni Paul McCartney in Hollywood. Trending ang pag-attend ni Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, and Taylor's ex, John Mayer. Reports say Taylor and John even had a near-awkward run-in. Present din sina Stevie Nicks, Margot Robbie, Billie Eilish, and Ringo Starr. McCartney played a number of Beatles songs including Help, Something, and I've Just Seen a Face. Ginanap ang concert sa historic Fonda Theater ahead of the release of his new album, The Boys of Dungeon Lane, on May 29. Arnold Schwarzenegger's son is following in his dad's footsteps. Success si Joseph sa kanyang first ever bodybuilding competition na NPC Natural Colorado State Championships. He won first place in multiple categories, including the men's open bodybuilding heavyweight class. This comes days after Joseph posted his training with his famous father sa Gold's Gym in Venice Beach, California. The Terminator star won the Mr. Olympia title 7 times and is widely considered as one of the greatest bodybuilders of all time. Feeling optimistic na si Channing Tatum more than a month after undergoing a shoulder surgery. The actor says his doctor finally gave him the green light to train again. Pinakita niya ang kanyang surgery scar, which he says is healing up pretty nice. But he admits nagsastruggle siya mentally, and this daw has been the lowest of the lows. This has been a rough one. I've been mentally up and down in my head more than I think I've ever been in my life. But it's a beautiful day today. I've gotten to train, so I'll give you guys some updates along the way. Ayon kay Tatum, he has 6 weeks until filming begins on his next project. February nang ni-reveal niya that he was hospitalized for a separated shoulder, but he didn't say how he sustained the injury. Adrian Bersamin at Tri-Give Olayvar inireklamo sa Office of the Ombudsman. At Comelec Chief George Garcia at 6 na commissioner ay nasisibak sa pwesto. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa EDSA Mega Mall. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa southbound. Mabigat naman sa northbound lane. Inireklamo ng ilang grupo laban sina former Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin at former Education Undersecretary Tri-Give Olayvar kaugnay ng flood control scandal. Mga reklamo ang graft at gross misconduct ang inihain sa Office of the Ombudsman dahil sa umunay budget insertions at kickback scheme sa mga flood projects or flood control projects. Ayon sa mga complainant na
Pinangunahan ng bayan, dapat imbestigahan kung may criminal liability sina Bersamin at Olaivar sa bilyones na kinulimbat mula sa mga proyekto. Pinasisibak sa Kamara si COMELEC Chief George Garcia at 6 na COMELEC Commissioner. Inakusahan sila ng mga abogadong sina Marvin Aceron at si Kini Labastilla ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at iba pang mabibigat na krimen kaugnay ng umunoy mga irregularidad sa 2022 at 2025 elections. Binanggit sa reklamo ang paggamit umano ng hindi na-review na software sa automated counting machines. Inilahad din ang pagtatago raw ng impormasyon kaugnay sa transmission logs at ang umano'y piling pagpapatupad ng campaign finance laws. Plano ni Aceron na humingi ng endorsement mula sa miyembro ng Kamara para umusad ang proseso bago ang 2028 elections. Dumulog sa Korte Suprema ang mga taga-suporta ni FPRRD para isumite ang third batch ng mga pirma na nanawagan na aksyonan na ang mga petisyon na kumukwestiyon sa pagpapadala sa dating Pangulo sa ICC. Pinangunahan sila ni Senator Robin Padilla at dating PCOO Assistant Secretary Mocha Uson. Ayon naman sa vlogger na si Joey Cruz, volunteer ng grupong Tay Kami Naman, higit 300,000 signatures na ang kanilang nakalap. Nakatanggap naman daw sila ng acknowledgement kaugnay ng 2 naunang signature campaign, pero hindi pa rin daw ito natutugunan sa ngayon. Ngayong Holy Monday, humingi ng tawad si Senador Amy Marcos sa kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Binalikan ng presidential sister ang habilin umano ng kanyang ama noong siya ay nabubuhay pa na mahalaga ang paghingi at pagtanggap ng patawad. Aminado raw ang senadora na nagkulang siya bilang ate ni PBBM. Kundi talaga buong buhay yata namin. Parating binibilin si Bongbong. Bantayan mo yung kapatid mo. Parating sinasabing ganun. Di ko nabantayan eh. Kaya Dad, sinubukan ko talaga, pinagpilitan ko. Nayayamot na nga sa akin si Bongbong. Alam ko naman. Pero hindi ko talaga kinaya. Maraming humaharang, maraming nagbabawal, maraming naninira. Matagal na umanong may away ang magkapatid. Kasunod na rin ang pagkalas ni Senador Amy sa slate ng Pangulo at kalaunay sinuportahan siya ni VP Sara. Sanipuwersa ang DOJ at PAGCOR para ma-monitor ang posibleng presensya ng mga empleyado ng ahensya sa mga gaming establishment. Sa ilalim ng data sharing agreement, makikita kung sino ang lumalabag sa batas. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Magkakaroon na ng access ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa datos ng mga empleyado at opisyal ng Department of Justice. Ito'y matapos pirmahan ng 2 ahensya ang isang Memorandum of Agreement ngayong araw na nagpapatibay sa data sharing ng DOJ at attached agencies nito. Kabilang ng NBI, Bureau of Corrections, Public Attorney's Office at Office of the Solicitor General. Paliwanag ni Acting Justice Secretary Frederick Vida, paraan ito para masigurong walang kawani ng DOJ ang lalabag sa batas na nagbabawal sa mga opisyal na gobyerno na makilahok sa kahit anong forma at uri ng sugal sa loob ng mga kasino. This data sharing initiative is both timely and necessary. By enabling a more efficient and accurate identification system, we strengthen enforcement mechanisms and ensure that policies are not only written but meaningfully implemented. Wala naman daw na itatalang kaugnay na insidente ang DOJ sa pagsusugal ng kanilang mga opisyal. Nais lang daw nilang makatulong para mapalawak ng PAGCOR ang kanilang datos o ang tinatawag na National Database of Restricted Persons o NDRP. Siniguro rin ng DOJ na hindi nito malalabag ang privacy ng kanilang mga kawani. Based on the contract, based on the agreement we signed. And basically, ang isi-share lang naman namin would be the names, the title, and the pictures. Kasi they have enough facial recognition system, no, to
to know kung government officials yan. Nasa mahigit kumulang 6,000 pangalan ng DOJ employees ang maisasama sa data sharing agreement. Hindi naman bababa sa 50,000 na mga pangalan ang magmumula sa attached agencies ng DOJ. Pero sasalain pa nito ang mga pangalang manggagaling sa National Bureau of Investigation, lalo pat may mga NBI agent na nagsasagawa ng mga trabahong kailangang manatiling kompidensyal. DOJ ang kauna-unahang ahensya na sumailalim sa naturang kasunduan sa pagitan ng PAGCOR. Pero umaasa si PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco na susundan pa ito ng ibang ahensya ng gobyerno. 500,000 na po yung listahan, pero hindi po sapat yun eh. Dahilan sa kung ating susumahin ang lahat ng empleyado ng gobyerno, himigit kumulang yata 4.5 milyon hanggang 5 milyon. Hindi pa po kasama doon yung nahalal ng mga local officials. Ngayong taon, nasa 310 million pesos anya ang naitalang void winnings ng PAGCOR na nagmula sa mga taong hindi dapat nakakapagsugal sa kasino. Kaya hinihikayat na rin ng PAGCOR ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI bilang enhanced security measures sa mga kasino para makilala ang mga pumapasok dito at maharang ang mga nasa NDRP. Mahigpit na ipinagbabawal sa mga kawani ng gobyerno ang pagsusugal sa mga kasino. Sa ilalim niya ng Presidential Decree 1869 ng PAGCOR Charter at ang Memorandum Circular No. 6 Series of 2026. Kaya nagpaalala ang DOJ at PAGCOR na huwag nang tangkaing lumabag sa batas at manatiling mabuting ehemplo bilang mga lingkod bayan. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Nailibing na ang 5 pulis na nasawi sa pananambang sa Maguindanao del Sur. Sinisilip ngayon ng PNP ang posibleng pagkukulang ng provincial director, lalo na at hindi raw ito ang unang insidente ng ambush sa lugar. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Iniimbestigahan na raw ng PNP si Police Colonel Sultan Salman Sapal, ang Provincial Director ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office. Kaugnayan ng madugong ambush sa Sharif Agua gabi ng March 28 na ikinasawi ng 5 pulis at nag-iwan ng 3 pang sugatan. Ayon kay PNP Public Information Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, tinitingnan na sa kasalukuyan kung mayroong administrative lapses sa parte ng Provincial Director. Lalo na't questionable raw na walang pwersa ng pulis kung saan nangyari ang pag-atake. Kaya po nagbigay ng instruction po kaninang nung Sunday si Chief PNP kay RD na tignan yung status sapagkat napakadilim ng area. Sinasabi po ni RD rin na tinitignan po nila kung may posible daw bang na lapse administratively yung provincial director sapagkat napakadilim ng area kung bakit wala tayong deployment sa nasabing lugar. Ang area na ito, mayroon din daw police detachments o substation bago maupo ang kasalukuyang PD noong nakaraang taon. Lalo na't hindi lang ito ang unang pagkakataon na may naganap na pananambang sa lugar. Yan po yung kasama sa pinaiimbestigahan na sinasabi ni RD kung may possible lapse yung ating provincial director. Sapagkat sinasabi nga po, may report po ng history na katulad na nabanggit ninyo at tinatanong niya po kung bakit nawala doon yung sinasabi natin ng mga substations o yung mga detachment po natin kung bakit po siya nawala. Sinubukan namin kunin ang panig ni Colonel Sapal pero hindi pa siya tumutugon sa aming mensahe. Isang local terrorist group ang tinutumbok ng investigasyon bilang posibleng suspect sa pag-atake. Retaliatory attack ang tinitinang motibo, lalo na't sunod-sunod daw ang accomplishments ng inambush na unit laban sa hindi pa pinapangalan ng grupo sa mga nakalipas na buwan. Kasabay nito, kinokonsidera rin daw ng PNP kung mayroon itong koneksyon sa muling pagkaantala ng Bangsamoro parliamentary elections. Sa kasalukuyan, nailibing na ang 5 nasawing pulis. Discharge naman na mula sa ospital ang 3 nakaligtas sa pananambang. Paninigurado ng PNP, sasagutin ng ahensya ang lahat ng kanilang medical expenses at tulong na kinakailangan ng kanilang mga pamilya. Makatatanggap din daw ng posthumous awards ang mga pulis na nasawi sa gitna ng pagganap sa kanilang tungkulin. Para sa Agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Straight to jail ang 6 na Turkish national at isang Pinay na inaresto sa isang klinik sa Makati. Nadiskubre kasing hindi lisensyado ang kanilang hair transplant service. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
Nang matapos ang pagsalang sa hair transplant ng undercover agent, agad na pinasok ng NBI Special Action Unit ang klinik na ito sa poblasyon Makati. 6 na foreign national ang inaresto na nagper-perform umano ng inaalok na surgical procedure kahit hindi raw otorisado. As we received a report that this clinic is being operated by a foreign national posing as a doctor. So you're doing hair treatment, transplant that should be done by a registered medical professional here in the Philippines. 250,000 pesos daw ang alok na serbisyo at kabilang na rin sa package ang post-surgery medications. Pero sa kabila raw ng kumpletong business records, walang naipakitang mga lisensya o permit ang mga dayuhan. Ito merong engage po dito na pag-administer ng ng anesthesia apart from the procedure itself. So dahil mga Turkish nationals ito, meron po dapat ang mga permiso yan, mga special temporary permits that will have to be secured from the appropriate government agencies before they can administer or perform such medical practices. Isa namang Pinay na tauhan ng pinusasan pa ng NBI na siya umanong tumanggap sa marked money. Tumambad din sa mga operatiba ang samut-saring medical devices na ginagamit ng mga sospek sa kanilang operasyon. Masyadong komplikado at sensitibo ang ganyang klase mga services. Kapag halimbawang nag-avail ka tapos hindi naman pala talaga mga professionals, baka maya-maya magkaroon ng chemical reactions o kaya worse, yung tinatawag na botch operations, imbis na ma-achieve mo yung aesthetics na gusto mo ma-achieve, mas mapapasama pa lalo at magdodoble pa dahil you will have to ask another clinic to redo it all over again. Sinisilip na ng NBI ang posibilidad na may nilabag ding immigration laws ang foreign suspects. Sinampahan na sila ng mga kasong paglabag sa Medical Act of 1959 at Philippine Pharmacy Act. Para sa Agenda, Andrea Salve, DUYNR News Channel. Just King Things, patuloy ang pag-dominate ng comeback album ng BTS. Thanks to Arirang, the supergroup claimed its 7th #1 debut sa Billboard 200. Arirang sold 641,000 total copies in its first week of release, the most by any group in over a decade. The last to hold the sales week record was One Direction's Midnight Memories noong 2013, selling 500,047 units. Ang Arirang ang first full-length LP ng BTS in 6 years. May date at venue na raw ang wedding ni Bea Alonzo and Pure Gold heir Vincent Co. Usap-usapan sa social media that the two are tying the knot in Spain on May 16. It will allegedly be held in a private vineyard owned by Vincent's family, and Bea herself has an apartment in Spain. The couple has yet to confirm the rumored ceremony, but last month, nag-appear ang names nila sa announcement ng marriage banns at St. Peter the Apostle Parish. Hot topic ulit ang love life ni Miss Universe 2018 Catriona Gray. Spotted na naman kasi siya with her rumored boyfriend Douglas Charles. Viral pictures show the two seemingly in a restaurant. Hirit ng netizens, tila Catriona has a type. The beauty queen was formally engaged kay Sam Milby, but the actor revealed early last year na break na sila. Alex Ayala bumaba sa number 45 sa WTA rankings. At cast ng The Super Mario Galaxy movie spotted sa Japanese Grand Prix. Susunod yan sa Agenda. Pang traffic check ngayong Monday rush hour sa EDSA White Plains, maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa south at northbound lanes. Dinagsa ng mga mananampalataya ang linggo ng palaspas, ang tanda ng pagsisimula ng Semana Santa. Bukod sa pansariling kahilingan,
panalangin nila na matapos na ang digmaan sa gitnang silangan. Ang panalangin ko ay sana ay matigil na ang giyera sa Middle East at nararanasan po natin sa buong mundo ang kahirapan, ang hirap ng gasolina, kuryente at ang mga bilihin. Panalangin ko po sa crisis na nangyayari po ngayon, partikular na po ang gera, na sana po magkasundo na po kung ano man po yung bansa na sakop po ng gerang iyon. Dahil ang gerang iyon na hindi lang mismo sa isang bansa na apektuhan, maging sa buong mundo. Yung nangyari sa ating mundo ngayon, sana maging peace na at sana para lahat tayo makapagsimula ulit in a peaceful way, na sana dinggin ni Lord yung ano natin, yung panalangin na mawawala na sana yung galit sa bawat isa. Hindi lang sa Pilipinas, ginugunita ng mga Pilipino ang Semana Santa. Sa Europa at Middle East, dagsari ng mga OFW para sa Linggo ng Palaspas. Yan ang agenda report ni Europe correspondent Dick Villanueva. Binagsa ng mga OFW ang St. Bernadette Chapel sa 16th District ng Paris para sa paggunita ng Linggo ng Palaspas o Palm Sunday. Nagkaroon na maikling dasal sa labas ng simbahan. Ito ay ang pagbabasbas ni Father Jubic Lobrigo at Father Michael Ryan sa mga palaspas na hawak ng mga deboto na masaya nilang iwinawagayway na sumisimbolo sa masayang pagbabalik ni Jesus sa Jerusalem. Tinatayang 1,000 deboto ang dumalo sa banal na misa. Sana sa bawat isa sa atin malaki at malakas ang kagalakan natin sa mga mahal na araw ito. Kahit malayo tayong lahat sa ating bansa, dito tayo sa loob ng simbahan Katolika. Amen. Halos hindi mahulugan ng karayom ang simbahan dahil sa napakaraming deboto ang dumalo. Ang ilan sa kanila ay matyagang nakikinig na lamang ng banal na misa sa labas ng simbahan. Okay, ako po'y nagpapasalamat dahil binigyan po ako ng kalakasan upang matanggap ito. Dahil siyempre po medyo mahirap din po yung pagpunta ko dito, medyo napakahirap. Pero dahil siguro po inanuhan ako ni Lord kaya nandito ako. Kaya maraming salamat. Amen. Ang naisip ko magandang gawin ayan, patuloy na pagninilay sa tungkol sa buhay ng ating Panginoong Hesukristo at higit sa lahat paano natin may apply sa ating mga personal na buhay kung paano tayo talaga matutong magpakumbaba, magpatawad. Hindi lamang St. Bernadette Church, maging ang St. Joseph Church sa 8th District ng Paris ay dinagsa at nagsisiksikan din ng mga deboto. Sa kabila ng sigalot sa gitnang silangan, hindi naging hadlang sa mga OFW na gunitay ng Palm Sunday sa St. Mary's Catholic Church sa Dubai at sa Our Lady of the Most Holy Rosary Paris sa Qatar na pinangunahan ni Reverend Father Ruel Aklan na nagbigay ng basbas sa mga mananampalataya. Ang paggunita ng Palm Sunday ay hindi lang sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Ito rin ay panahon ng pagdinilay-nilay ng ating mga kasalanan sa paggunita ng Semana Santa. Para sa agenda, Dick Villanueva, Billionaire News Channel, Paris, France. Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather BNC resident meteorologist. Pahaba ng pahaba ang title. Wow! Benison Estareja. Benison? Corina, mainit na Semana Santa ang aasahan sa bansa dahil sa patuloy na pag-ihip ng easterlies o yung hangin nagmumula pa rin po sa may Pacific Ocean. Isang high pressure area rin po yung nabuo sa may silangan ng Japan at nag-e-extend po ito dito sa may northern Luzon hanggang Miyerkules po yan. Dala yan ng high pressure area ang maaraw at ito yung panahon na siyang kabaliktaran naman ng low pressure area. Sa kabila niyan, wala pa rin tayong aasahang bagyo o low pressure area hanggang matapos ang Holy Week. Ngayong Lunes, naitala po ang pinakamataas na heat index dito po sa may San Jose, Mindoro na 41 degrees. Kasundan naman ng 40 degrees sa may Coron, Palawan, Viracatanduanes at Cotabato City. Bukas naman po, March 31, posibleng umabot ng 41 degrees ang heat index o mararamdamang init sa may Cotabato City at 40 degrees sa maraming lugar pa po sa ating bansa. Tataas pa ang heat indexes na ito pagsapit ng Abril, kaya dalasan pa rin ang pag-inom ng tubig at iwasan ang direktang sikat ng araw sa tanghali. Sa rainfall forecast ng Pag-asa bukas, araw ng Martes, halos walang aasahang ulan sa Luzon, maliban na lamang sa mga isolated po ng mga pag-ulan dito sa may Aurora at Oriental Mindoro pagsapit ng umaga. At dito naman sa may La Union, Benguet at Pangasinan pagsapit naman ng hapon.
Sa Mindanao, umaga pa lamang may aasahan ng saglit na ulan. Dito sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte at Surigao del Sur, yan po ay dahil pa rin sa easterlies. Habang may mga isolated rain showers din sa hapon, dito sa may Zamboanga City, Bangsamoro Region at Sultan Kudarat. Sa Visayas, rest of Mindanao at lalawigan po ng Palawan, patuloy ang maliwalas sa kalangitan bukas, maliban pa rin sa mga minsang pagkulimlim sa isla ng Samar pagsapit ng hapon. Sa mga uuwi o magbabakasyon po sa probinsya at magbibisita iglesia mula Miyerkules hanggang Biyernes, asahan pa rin ng generally mainit at maalinsangang panahon sa halos buong bansa. Kung aakyat po ng Cordillera, kagaya ng Mount Pulag or Baguio, preskong panahon pa rin ang mararanasan kahit sa tanghali. Subalit pagdating sa mga syudad, tabindagat at mga isla, papalo pa rin sa at least 33 degrees ang init ng hangin, habang mas mataas pa ng 3 to 7 degrees ang mararamdaman ng ating katawan. Kaya huwag pa rin kalimutan magbaon ng payong, sombrero at portable fans para iwas heat stroke. At yan muna napapanahong balita ngayong Lunes. Ako inyong ka-weather, Benison Estareja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon. From Mario Kart to Suzuka Circuit, present sa Japanese Grand Prix ang cast ng The Super Mario Galaxy movie. They include Chris Pratt, Jack Black, Anya Taylor-Joy, and Brie Larson. Spotted din sina Charlie Day and Keegan-Michael Key. Sa video ng Ferrari, the stars were seen chatting pa with F1 driver Lewis Hamilton. This comes as the cast are holding a press tour in Japan. The Super Mario Galaxy is set to hit theaters on April 1st. Alex Ayala drops from a career high number 29 to number 45 sa WTA rankings. But the Pinay tennis star is looking to bounce back as she opens her clay court campaign next week. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay. Papasok na sa isang defining stretch si Alex Ayala at mas titindi pa ang daan mula dito. Mula sa isang breakthrough na Sunshine Doubles campaign, nakatakdang sumabak ang Filipina tennis star sa isang abalang Abril habang dinadala niya ang kanyang laro sa Europe para sa clay court season. Isang krusyal na hakbang sa kanyang paghabol na makapasok sa WTA Elite. Mula sa malakas na performance sa Indian Wells at Miami Open, umabot si Ayala sa round of 16 sa parehong torneo at nakapag-ukit ng mga panalo laban sa malalaking pangalan tulad ni Coco Gauff, Magda Linette at Laura Sigmund. Pero natapos ang kanyang kampanya sa isang mahirap na pagkatalo laban kay Linda Noskova sa Indian Wells at Carolina Mukova sa Miami. Ngayon, ang 20-year-old ay lilipat ng focus sa clay. Magsisimula ang kanyang European swing sa Linz Open mula April 6 hanggang 12, kung saan gagawin niya ang kanyang debut kasamang isang stacked na field ng mga top 40 players kabilang si Emma Raducanu. Mula rito, mas titindi pa ang hamon sa pagpasok niya sa Porsche Tennis Grand Prix sa Stuttgart mula April 13 hanggang 19, kung saan kailangan niyang lusutan ang qualifying para makapasok sa main draw. At ang kompetisyon, puno ng mga bigating pangalan. Mga world-class stars tulad ni Arina Sabalenka, Coco Gauff at Elina Rybakina ang mangunguna sa torneo, habang si Ayala ay haharap sa isang loaded na qualifying field na kabilang sila Magdalena Frek, Diana Yastremska, Zhang Zhuwei at Alicia Parks. Sa halip na piliin ang mas madaling landas sa mas lower tier events, pinipili ni Ayala ang mas mahirap na daan. Sinusubok ang sarili laban sa pinakamauhusay habang patuloy ang pag-angat sa rankings. At hindi pa diyan natatapos ang kanyang clay court grind. Kasama rin siya sa player list ng Mutua Madrid Open mula April 21 hanggang May 3. Isa na namang malaking entablado kung saan nagsasalpukan ang mga pinakamagagaling sa mundo. Para sa agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. And that's it from my end. I'm Janina Vela. Back to you, Karina, Pinky, and Willard. Kaya pala pamilyar yung pangalan niya. Ha? I haven't heard the surname Vela in a long time. Yung pala, siya ay apo ni Helen Vela. Yes. Lovingly. Lovingly yours. Helen. Oo. Nanonood ako noon. I think it was parang 3 p.m. Tama ba mga ganun? Hindi pa kasi siya. Hindi pa siya pinapanganak noon. Ano ka ba? Mga 3 p.m. Mga 3 p.m. Oo. Sa ano yun, di ba? Oo.
Sa GMA, Yes, diba? basta pinapanood nating lahat yun. And she became a news anchor. Yes, She that's became right. #1 news anchor for a while. Oo. So siya pala yung pamangkin ni Princess. Okay. Anak ni Paulo. Talaga yung buong family tree. Yon. Kaya naman pala pamilya. Auntie niya si Princess. Auntie niya si Ang daddy niya Princess. yung kapatid ni Princess. Okay, Oo. got it. Tingnan mo, merong hawig, oh. Meron nga. Yeah, may Oo. hawig. May Actually, ganon. kahit kami may hawig ngayong araw na ito eh. Oh. Tingnan mo yung outfit namin. Oo nga pala, correct. Okay na yung magkahawig, wag lang magkawig. Kasi, Wag na, no? Sige, wag na natin pag-usapan. Teka, kung may labing Leors, anong pwede kay Janet? Kung may labing Leors, anong pwede extra? Janina? Pa-exit na natin. Ikaw, anong pwedeng tagline? tagline for? Extra. For what? For extra, No. oo. No, okay, people might not understand. Kaya lang po ako nagbiro ng ganon. Pinky and I were talking about hair loss kanina. Yes, naalala ko. Di ba? Sama niyo na rin ako dyan. Kasi, I think kayo tayo nagsama-sama. oo, meron daw We have lunas. something in May common. lunas. Iiniksyonan ka. Tapos lalago ng sobrang lago ang buhok mo. Pero, Guys, wala akong sinabing gano'n. Kwento na niya yan. pero may catch. Ano ka? 2 buwan ka lalagas sa kalbo. So, malalagas lahat ng buhok mo. Okay. Oh, pero Mas pag lalago. tumubo ulit yon, sobra ng kapal. So, ang tanong niya, papayag ka ba o hindi? Oo, papayag ba? Yun yung naging, Mawawala yun yung ng naging debate namin kanina. Oh, sabi niya, ayaw niya. Ako, payag ako, magwiwig na lang ako. Oh, ayun. Kaya Kaya may nabanggit kawig. ko lang yun. Okay. Haba, ano? Oo, sige na. Sige, ganito na lang. Welcome back! Thank you! Namiss ka namin! I wish I could say, anyway, andito na tayo. Oo. Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Kenji Webb. Ako naman si Willard Seng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue may anggulo. At ang balita may agenda.